What's up mga ka-idol, Mami Jasper Works nga pala muling nagbabalik. So mga idol, may panibago na naman tayong gagawin dito. Meron tayo ditong BU Sporty. So tinulak nga lang pala dito mga idol, no. So titingnan natin kung ano naging problema nito. Ito naka 59 stock head mga idol. So babaklasin natin to. So gagawin din natin mga wiring nito mga idol. So hindi na kasi siya nag-i-start. Tapos lobat yung battery niya mga idol. So titingnan natin kung ano yung mga papalitan dito at kung ano yung mga naging issue. So ito rin nga pala mga idol yung swing arm bearing nito, papalitan natin yung bearing nito. Yan, kung makikita nyo kumakalob na mga idol. So yan, papalitan natin yan ng bearing. So bearing yung problema niya mga idol. So bago nga pala natin to umpisan mga idol, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe at wag mo na rin kalimutan i-hit na notification bell para lagi kang update sa mga video ko i-upload. So yun lang mga ka-idol, so umpisa na natin to, tara let's go. So una lang natin gawin mga ka-idol, baklasin lang natin tong makina, no, ibababa natin. So hiwalay natin sa chassis, baklasin lang natin mga ka-idol. So ito na nga mga ka-idol, no, nabaklasan natin yung chassis. Yan, naiwalay na natin doon sa makina. So next naman natin gawin, baklasin natin yung engine cover mga ka-idol. Yan, kung makikita nyo kung gaano napakadumi niyan. Dilinisin natin lahat yan bago natin ibalik mga idol. So tanggalin lang natin yung engine cover. So ito na nga mga ka-idol, nabaklasan natin. Kung makikita nyo naman to yung tuyo ng langis yan. So naubusan pala to ng langis mga ka-idol. So malaki ang gastos nito mga ka-idol. Pud ng mga cams nito at saka yung rocker arm. Yan. Naka 59mm to na block mga idol, option 1. Makikita nyo may mga beruta na sumama mga idol. So babaklasin natin tong tappet cover, baklasin natin tong head at saka block mga ka-idol para makita natin kung ano pa yung may mga tama sa loob. Yan, baklasin lang natin 12mm. Tanggalin natin tong cam sprocket. Yan, kung makikita nyo mga ka-idol, yung bulitas nya ng bearing, oh, yung cam bearing nasira na rin mga ka-idol. Papalitan na rin natin lahat yan. Isang set na natin papalitan niya mga ka-idol. Butas ang bulsa na may-ari dito. Yan, baklasin lang natin itong cylinder head. Baklasin lang natin mga ka-idol yung cylinder head. 12mm lang yan, tsaka 8mm. So yan mga ka-idol, baklasan natin, punutin natin itong cylinder head. Ito na mga ka-idol, makikita na natin kung ano pa yung mga nasira. Papalitan na rin natin itong mga ka-idol ang barbula. Tanggalin lang natin itong tensioner. Tapos bunutin natin tong block.
So yan mga ka-idol, kung makikita nyo naman, ito na yung may tama mga ka-idol. So nandito yung issue kung bakit nag-ubos ng langis to. Kung mapapansin nyo naman mga ka-idol, yung piston ring nya yan, nagpanapat na yan. Makikita nyo mga ka-idol, panapat yung ring, dyan dumaan yung langis. Kaya nag-ubos mga ka-idol. Dapat hindi nagpapanapat yung mga ring pagka kayo nagkakabit ng mga ka-idol. Dapat double check natin bago natin ikabit. So hindi dapat nagpapanapat yung mga gap. Yan, pati block o may tama na. Lahat to mga ka-idol, papalitan natin bagong block. Yan, makikita nyo, yan yung piston. Tapos tingnan natin, check natin tong sa cylinder head, no. Ayan, check muna natin tong sigunyal. Yan, wala pa naman siyang kalog. Buti hindi nadamay itong connecting rod natin mga idol. So may langis pa naman siya, basang-basa pa naman yung bearing ng sigunyal niya mga idol. So nakaligtas dito. Ito yung malaking gastos sana mga idol kung babaakin to. Kung nasira yung sigunyal, mura-mura lang mga idol ang langis. Nakakalimutan mag-check kung may langis pa or wala na. So baklasin natin tong camshaft mga ka-idol. Check natin tong camshaft. Yan. Tanggalin natin tong yung pin ng rocker arm. Tanggalin natin. Nag-DIY lang ako ng pangkalas ito mga ka-idol. So yan, napakatigas niya mga ka-idol. Ang hirap tanggalin. Kinain na yata mga ka-idol to ng sistema. Ayan mga ka-idol, gumamit na ako ng martilyo, hindi pa rin matanggal mga ka-idol. Oh my God! Wow! Ayan, sobrang tigas niya. Hindi natin matanggal. Doon muna tayo sa kabila. Testingin natin dito sa kabila kung matatanggal. Hindi natin matanggal yung isa. Dito naman sa isa mga ka-idol. Testingin natin kung makakalas natin. Ayan, gumamit ng martilyo mga ka-idol. Ito, nakalas natin yung isa mga ka-idol. Yan, nakalas na natin yung isa. Bunutin natin tong rocker arm. Yan mga ka-idol, kung makikita nyo naman, ubos, pud siya mga ka-idol. Walang dumaloy na langis. Tapos sunod natin tong cam. Bunutin natin tong cams. Yan mga ka-idol, sobrang tigas din ang cam. Gumamit na tayo martilyo, ay pa rin matanggal. Sobrang tigas mga idol. Ang tigas niya talaga mga ka-idol. Ayaw talaga. Ito na mga ka-idol, nabaklas ko na. Ayan, kung makikita nyo yung cams, yung lip nya na pudpod, yung stock cams na pudpod mga ka-idol. Papalitan din natin to, isang set na to mga ka-idol. Yan, kung makikita nyo naman, pudpod na pudpod. Pati itong rocker arm. Ayan, mga papalitan natin to mga ka-idol, no. Isang set na to, rocker arm at saka yung cams, saka cam bearing. Ito namang timing chain, okay pa at wala pa masyadong tama mga ka-idol. Nabasa pa to ng langis. Tapos tanggalin natin tong barbula mga ka-idol. Yan, tanggalin lang natin tong barbula. Papalitan na rin natin to. Tsaka valve seal. Yan, natanggalan natin. Ingat lang mga ka-idol, may lock nga pala yan, valve lock. Ito yung mga barbula. Yan, papalitan na rin natin to mga idol. Tapos ito na nga pala lahat yung mga papalitan natin mga idol. Yan, rocker arm at saka cams, yung cam bearing, tapos itong barbula, valve seal. Ayan, isang set na block. Ayan, papabili na tayo ng block. 59mm na pala yung sukat niyan. Ewan ko lang sa may-ari kung ano yung bibilin niya. Ayan, okay pa naman yung connecting rod, kaya hindi na natin ito babaakin.
top overhaul lang ginawa natin dito mga idol. Papalit na rin tayo ng mga itong mga ring, tapit o-ring, pati itong tapit cover na to papalitan natin at sira na. Yan mga papalitan natin mga idol, no. So lilinisan ko muna lahat yung cylinder head. So ito na nga mga idol, nalinis ko na yung piyesa, no, habang inaantay ko yung binibili nilang piyesa na nasira dito mga idol, no. So nilinis ko muna to. Yan, nilinis ko yung engine cover. Yan ang pinanggamit kong panlinis, ang diesel na may tubig, na may sabon mga idol. Mas maganda panlinis yun. Tapos ito namang carb, lilinisin ko rin to mga idol. So baka kinabukasan pa makabili yung may-ari ng pyesa, kaya yan, linisin muna natin yan. Tapos yung bearing niya sa swing arm, papalitan na rin natin yan mga idol. Yan, kung makikita nyo naman kumakalog, ayan yung kumakalog mga idol, no. Kaya kitang kita pag kinalog nyo yung batalya nya, naiiwan yung makina. Yan, papalitan na natin yan ng bearing. Tapos lilinisan na natin yan mga idol, yung engine. So ito na nga mga ka-idol, no, nalinisan natin at ito na nga pala yung mga pyesa dumating na. Ayan, yung binili na yung block ng may-ari, ito Motaro. Ayan, itong Motaro na to ang binili na may-ari. Ang sukat nga pala niya ay 54mm. Ayan, so nagbaba siya ng bore. Tapos ito na yung tappet cover, ito yung valve seal. Ayan, ito yung valve seal na ikakabit natin. Tapos ito yung cam bearing. Tapos ito yung rocker arm, puro bago na yan mga ka-idol. Ayan yung rocker arm na ikakabit natin. Tapos andito yung barbula, yan Takasago brand. Tapos ito yung cams natin, stock cam, isang set na to mga ka-idol, kasama na yung bearing, JRS brand. Tapos ito yung langis natin gagamitin, Petron, ito yung binili ng may-ari. Tapos ito nga pala mga idol, bumili nga pala siya ng Apedo pipe at nahihinaan daw siya sa tunog ng stock pipe, kaya ito kakabit natin to. Napabili na rin si ma'am ng Apedo pipe kasi nakita niya yung pipe ng akin at malakas-lakas daw tumunog, kaya yan, napaibig siya dito sa Apedo pipe, kaya ito yung kakabit natin mga ka-idol. Tapos ayan na nga pala mga ka-idol, no, nalinis na nga pala natin lahat yan. So ang gagawin na natin dito, ikakabit na natin mga ka-idol yung block. Nandiyan na lahat yan, malilinis na yan, pati yung card malinis na rin yung card mga ka-idol. Ito yung card, yan, makikita yung card at saka yung head, malinis na yan mga ka-idol, ikakabit na lang. So ito na nga mga ka-idol, ikakabit na natin tong Motaro block na 54mm. Yan, dating naka 59, ngayon binili na yung ma'am ay 54mm, pero ang standard nito mga ka-idol 50mm lang. So unahin lang natin tong base gasket, tapos buksan natin tong block mga ka-idol, no. Alikwatin natin kung kumpleto ba yung parts na kasama nito. Yan, bunutin natin tong block sa plastic. Tapos ito na nga mga ka-idol, ito yung piston ring. Yan, tapos andito yung piston pin. Yan, kasama na rin yung piston pin tsaka pin lock. Dapat kompleto lagi idol, mga check nyo yung binibili nyo kung kompleto ba yung kasama. Yan, ayan yung piston, naka semi dome lang siya mga ka-idol. Tapos kabit na natin yung pin lock, tapos itong piston ring mga ka-idol. Huwag nyo lang pagtatapatin yung mga gap para hindi mangain ng langis. So unahin lang natin yung oil ring. Sukat muna pala natin mga ka-idol, tingnan muna natin yung ring kung wala pang, kung okay ba siya, goods. Kung walang siwang, okay naman siya mga ka-idol. Kaya kung makikita nyo, yan yung pangalawang ring, sukat natin, goods naman siya, goods siya mga ka-idol, wala siyang gap na malaki, kaya okay yung block na to. Kaya ikakabit na natin, unahin lang natin yung oil ring mga ka-idol. Yan, kabit lang natin lahat.
So lagyan lang muna natin ng langis mga ka-idol, basahin lang natin yung liner nya ng black. Basahin lang natin ng langis, yan, paikot. Pati itong piston, basahin din natin ng langis, yung piston ring. Tapos pasok na natin mga ka-idol. So yan, ipasok na natin mga ka-idol. Kailangan hindi nagpanapat yung mga rim, yung mga gap. Tapos salpak na natin to mga ka-idol. Salpak natin itong block. So ito na nga mga ka-idol, na ipasok na natin yung block no, na isalpak na natin. So next naman natin mga ka-idol, yung cylinder head. Yan, naasahin lang natin yung bagong barbula na takasago. Papalapatin lang natin dito sa may sa head. Yan, palapatin lang natin mga ka-idol. Gamit lang tayo ng grinding compound. So palapatin lang natin to mga ka-idol. So ito na nga mga ka-idol, tapos na tayo magpalapat. Kakabit na natin to lahat, no. Ayan, kakabit na natin yung camshaft ito, tsaka itong valve seal ito, kabit na rin natin. Kabit na natin yung mga idol lahat. Tapos to mga ka-idol, tong cams, kakabit na natin to. Tanggalin lang natin sa pinagkakalagyan. Yan, kakabit na natin tong bearing. So baklasin lang natin. Tanggalin lang natin sa kahon. At ikabit na natin tong bearing. So tanggalin lang natin sa plastic. So ito mga ka-idol, yan, may cover pa yung bearing. Tatanggalin natin yung isang cover nya. Yung isang cover lang yung ititira natin mga ka-idol para mapasok siya ng langis. So ang pagkakabit mga ka-idol tong bearing na to, na andito sa harap yung may cover. Tapos na yan mga ka-idol, dito para sa may likod yung may cover. Tapos sa may harap yung walang cover mga ka-idol, doon dadaan yung langis. So ikabit na natin tong camshaft mga ka-idol. Basahin ko lang ng konting langis ang padulas. Salpak na natin ito mga ka-idol. So ayan na nga mga ka-idol, na isalpak ko na, no. Tapos salpak na natin tong rocker arm. Ito yung bagong binili na rocker arm mga ka-idol. Kabit na natin to. Tapos ito na nga mga ka-idol, naikabit ko na yung camshaft na. Ikakabit na natin ito mga ka-idol. So
So ayan ang mga idol, wala siyang singaw. Tinesting ko siya ng gas, wala siyang singaw, wala siyang leak. So okay na tong cylinder head natin mga idol. Yan, bago na rin yan lahat. Ganda ng pagkalinis dito mga ka-idol. So ikakabit na natin to, ilagay natin itong top gasket. Tapos salpak na natin to cylinder head. Buuin na natin to para masubukan na natin, ma-testing na natin to mga ka-idol kung aandar na ba. So buuin lang natin mga ka-idol. Tapos sunod na natin tong bearing mga ka-idol. Kakabit na natin to dito sa swing arm. So ito na yung bago nating pamalit. Natanggalan natin yung luma at sira na kasi yung kaya kumakalog na yung ano natin, yung chassis na iwan yung makina pag kinakalog. So ikabit lang natin to mga ka-idol. Tapos ito na nga mga ka-idol, nabuo na natin, naikabit na rin natin yung bagong pipe na Apido. Isasalpak na natin yung chassis nito mga ka-idol, salpak lang natin. Tapos ito na nga mga ka-idol, nabuo na natin. So papaanda rin na natin dahil lobat yung battery. Magsi-series tayo ng battery mga ka-idol. So ito pa yung susunod natin gagawin, yung wiring naman. So parang hindi daw nagkakarga tong battery nito mga ka-idol. So ito na nga mga ka-idol, napaandar na natin yung motor. So yan, umaandar na mga ka-idol. So subukan lang natin dito. So pihitin lang natin ng konti yung minor mga ka-idol. Yan, tamang minor mga ka-idol. Subukan natin dito mga ka-idol. So yan, ayaw talaga lobat talaga yung battery mga ka-idol. Padyakan natin kung aandar sa padyak. So yan mga ka-idol, umandar naman siya sa padyak. Lakas tumunog mga ka-idol, lakas tumunog ng Apido pipe.
So yan mga ka-idol, okay na yung ating makina. So susunod naman natin dito mga ka-idol yung wiring. Check natin yung wiring nito. Umaanda na siya mga ka-idol. Tapos ito mga ka-idol, tong wiring na to babaguhin natin sa lang kabit ito mga ka-idol. Ayaw gumana yung flasher na mga ka-idol, yan oh. Nakakita nyo mga ka-idol. Yan. Ayan ang gagawin natin mamaya mga ka-idol, no? Tsaka yung charger, checking natin yung charger ng battery. So babagong bili lang daw kasi yung battery nito. Bakit nalobat? So yan, malinis na yung makina. Okay na rin yung pipe, naikabit na rin natin. Testing natin kung nagkarga. Wala talaga mga ka-idol. Lobat, ayaw magkarga. So magpapalit tayo ng regulator nito. So babaklasin lang muna natin itong mga ka-idol sa cover na to, no? Maghanap muna tayo ng regulator. So yan. So mga idol, maghanap lang ako regulator. A few moments later, 2,000 years later. So ito na nga mga ka-idol, nabot na tayo ng gabi at nagtagal tayo do sa paghahanap ng regulator na original. So ito nga pala mga ka-idol, kung mapapansin nyo itong nakakabit dito, Apido. Yan. So hindi siya original mga ka-idol. So kaya hindi nagkakarga yung battery. So papalitan na natin to ng battery. Tsaka yan charger. So siguradong sira na yung battery nito. So tanggalin lang natin to regulator mga ka-idol. Siguro ito yung overcharging. So yan, baklasin lang natin to socket. So yan mga ka-idol, kung makikita nyo yung socket na sunog, yan, kung makikita nyo no, may sunog mga ka-idol. So ibig sabihin na mga ka-idol, nag-overcharge yung ano natin, no, yung charging. Yan, makikita nyo mga ka-idol, sunog. Yan. Kaya ang gagawin natin dito mga ka-idol, papalitan na natin nga ng original na regulator. Babalik natin sa standard mga ka-idol, yung original. Yan. So okay pa naman itong socket na to. So isasalpak na natin itong mga ka-idol, tong original na regulator na to. Yan, para hindi siya magsunog mga ka-idol. Dito lang yung naging problema, kaya hindi ano yung battery natin. So sayang lang yung unang bili na battery, bagong bago ay hindi na gumana mga ka-idol. Kaya palitan na natin ng bagong battery at saka charging para sure. Yan, kabit lang natin to regulator. Tapos ito mga ka-idol, ito yung battery, no? Ikakabit na natin ito mga ka-idol. Yan, salpak na natin yung bagong battery na yan. Tapos testingin na natin mga ka-idol, start. So yan mga ka-idol, na-andar na. At ang lakas ng battery niya mga ka-idol. So tapos testingin natin ito mga ka-idol, kapain natin ito regulator kung nainit baga. Dapat tamang init lang to mga ka-idol. Maligamgam lang dapat ang init niya. Huwag yung over na init at magsusunog yung mga ka-idol. So palagay ko naman mga ka-idol, okay na to. Nagkakarga na tong battery nito mga ka-idol. So yan, tamang init lang mga ka-idol. Yan. Mga ka-idol, okay na itong motor natin. Ito yung charging na pinalitan natin mga ka-idol. Ito yung Apido. Yan. So ito yung nag-overcharge. Sayang lang mga battery dito mga ka-idol pagka ganun yung nag-overcharge yung charging nyo. Kailangan bago nyo sure na kakarga dapat ng ayos mga ka-idol, no? So yung bili nga pala namin sa regulator mga ka-idol, 1.1 nga pala yan, original. So ikabit na natin yung flarings ito mga ka-idol. Kabit na natin yung mga cover. Tapos yung mga ka-idol, naayos ko na rin pala yung wiring nito mga ka-idol.
ito na mga ka-idol, tapos na tayo, nabuo na natin yung Mio. Pwede na ni ma'am kunin to bukas. So testingin lang ulit natin mga ka-idol. So yan mga ka-idol, tapos na tayo maggawa at okay na rin to mga ka-idol, nagkakarga na rin yung battery nya. Yan, gumagana na rin yung mga ilaw mga ka-idol. Yan yung park light, ginawa na rin natin, tsaka yung flasher. Yan, na flasher na rin siya mga ka-idol. Tapos yung park light pinagana na rin natin. Sala-sala kasi mga ka-idol yung kabit yun sa wiring. Tapos busina, gumagana na rin yan mga ka-idol. Stoplight, check natin stoplight, yan gumagana na rin. So good sa to mga ka-idol. Testingin naman natin patayin, tapos start natin. So yan mga ka-idol, one click, ang lakas ng battery nya mga ka-idol. Ito yung Happy to 5. Kinabit na natin yung dahon. Yan, goods na mo. Pwede na tong kunin ni ma'am bukas. So ganda na lang mga boss yung ating video, no. Sana may natutunan naman kayo sa akin share na video. Bagong lahat, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe. At huwag mo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga video ko i-upload. So yun lang, maraming salamat. God bless sa inyo lahat.